Hello, what's up? This is Ron YT channel and back again for another videos. So for today's vlog na pala ay ito na nga pala yung nire-request nyo na tear down ni Kusama Japan. Ayan. Kung mapapansin nyo dyan, ang nakasulat sa kanyang karton ay IGBT technology. Kung sa India, technology. Teknolojia! 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 Ayan. So ito naman yung kanyang cover ng or housing niya. Ang kulay niya dito ay matte gray, tapos may nakasulat na kulay orange na Kusama Japan. Tsaka ito yung housing niya rin na kulay black. Ayan. Dito yung mga LED indicator niya. Ayan. Tapos yung ampere indicator. Ayan. Ito yung dalawang indicator niya na to. Yung isa dito yung sa current tsaka sa temperature. Tapos ito naman yung kanyang adjustan ng amperes. Ang pinaka-low niya ay 20 amperes at yung maximum niya ay 300 amperes. Accurate amperes yan mga lodi. Ayan. So, dito naman sa kanyang blower, ayan yung model niya. No? So, kung halimbawa na masira yung blower niya, pag bibili ka ng replacement, ayan yung model niya. Sa online, sa Shopee yan, type nyo lang yung model niyan at lalabas na yan siya yung pinaka-saktong talaga model ng kanyang blower. Ayan. Tapos yung kanyang switch. Ayan. Yung switch niya. Tapos, ayan, dito muna tayo sa loob ng kanyang housing ngayon. Yun yung itsura niya, no? Ngayon, dito na tayo sa board. Ayan, matagal ko nang gustong gawa ng video to. At matagal nyo na rin nire-request. So, ngayon, gagawin na natin ng video. So, ito hindi ko naman kabisado mga lodi, no? Siyempre, gusto nyo rin makita yung laman. Kaya, ayan, papakita natin sa inyo. So, yung kanyang transistors dito, mga lodi, ay meron dalawa dito, no? Ayan. Dalawa dyan. Tapos, dito naman ay merong 6. Ayan, no? Bali, meron tayong dito, 8 transistors. Ayan. Merong 4 na transistors dito na may nakabukod na heatsink. At dito rin sa kabila, 2 transistor na may heatsink din siya na sarili. Tapos dito, 2 transistor na meron ding heatsink. Yan, nakabukod siya. Tapos yung kanyang heat temperature sensor at yung kanyang diode. At kung mapapansin nyo doon sa in-unbox ko na, or in-unbox ba? Hindi, tinir doon ko nga pala na Lotus na welding machine. Malalaki yung capacitors doon. Ayan. Pero ito, yung capacitors niya malilit lang. Pero 4 na piraso yan. Yung voltage ng kanyang capacitors ay 450 volts and 470 microfarad. Ayan. Tapos, ito nga pala yung kanyang relay. Ayan. Tapos yung kanyang micro capacitors. Ayan. Ayan yung mga SMD capacitors. Ayan yung kanyang mga piyesa, no. So, ito naman yung kanyang inductor coil. Ayan. Meron ditong solid na naka 4mm yung kanyang taba, no. Hindi ko alam yung saktong sukat, basta yung kung isusukat natin siya sa metro, ayan, nasa 4mm yung laki niya. Ito naman mataba siya. Kung susukatin natin to nasa 10mm. Pero nakalapad siya. Malapad siya na naka 10mm yung lapad niya. Hindi ko alam yung saktong sukat kasi nito kasi siya nakahibla siya ng maraming hibla yan. Ayan. Kita naman, di ba? Ito solid. Tapos ito naman maraming hibla na magkakasama. Ayan. Tapos dito sa loob naman yan, ayan, meron dyan mylar capacitor na 4 na piraso. Kita ba? Ayan, 4 na piraso. So, dito naman nakapisto yung blower, no? Ayan, papunta dun.
Kaya pag bumuga siya ng hangin, ayan, sapul na sapul yung mga hasang-hasang ng heatsink. Ano, talagang maiboblower niya ng maayos yung init na nanggagaling dito sa ating board. Ayan. So, ayan naman yung sa kabila niya, no. Meron diyang malalaking resistor. Dalawa. Ayan, ito yung mga socket. Ito naman yung sa mga ito yung na-adjust to eh. Parang resistor din siya na nakalimutan ko yung tawag dito. Yung pwede siyang adjustin. Ayan. Maliit lang naman yung welding machine na itong mga lodi, pero accurate talaga yung amperes niya. At hindi naman natin masusukat sa laki at liit ng welding machine. Ang talagang sinusukat natin dyan, yung laki ng laman loob. Ayan. Maliit nga lang yung welding machine, pero yung laman loob niya ay siksik. Kasi meron namang iba na sinasabi nila na ayaw nilang bumili ng welding machine na maliliit dahil mahina daw. Kaya ang gusto nila pag bumibili sila yung malalaking welding machine. Pero depende naman kasi sa welding machine yan. Merong mga original yun, solid talaga yung laman sa loob. Marami siyang laman sa loob. Meron naman yung welding machine na malaki lang yung bahay pero yung laman loob niya ay kukunti lang yung laman. Meron ako nabuksan ng malaking welding machine. Malaki pa dito sa karton na to. Ayan. Malaki pa dyan sa karton na yan. Pero yung laman loob niya maliit pa dito. Tapos ilan lang yung pyesa. Ito talaga siksik talaga siya. Ayan. Naganda din ako dito dahil solid din yung pagkagawa niya. Ayan. So, yung 200 amperes nito, malakas ng lumusaw. Talagang agresibo na rin talaga yung welding machine na to. Pero siyempre kahit pa paano iniingatan ko pa rin siya. Ito nga pala yung likod niya. Ayan. Isolated na nga rin pala yan. Oh. Ayan. Para hindi siya basta-bastang masira dahil sa mga moist. Yan, mga hamog, ganyan. So, meron naman dun sa tropa, lagi niya kasing nilalapag yung welding machine niya. So, yun na lang din, tips na lang din. Kapag nagwe-welding kayo, mas maganda na yung welding machine nyo ay nakapatong sa mataas na, halimbawa na lang upuan, basta nakaangat siya sa lupa. Kasi yung dun sa tropa ko, nasira yung blower niya. Dahil nakahigop ng mga, yung mga straw na panali, tsaka yung mga buhok. So, bumara dito, hindi na umikot yung blower. Ayun, nasira yung blower niya. So, mas maganda rin na nakaangat yung welding machine natin kapag nagwe-welding tayo para yung mga dumi na mahihigop niya hindi papasok dito. Yung mga mahihigop ng blower ay hindi papasok at mapunta dito sa kanyang mga pyesa ng board. Ayan. So, yun lang. Ayan. So, matagal ko rin bagong nagawa ng video to dahil tinaon ko na rin na sa pagbaklas ko, diretso nalinis. Ayan. So, nalinis ko na rin siya. Pero hindi naman ganong marumi to. Dahil maingat din ako sa gamit. Ayan. Hindi naman siya ganong marumi kasi naman hindi ko naman siya nilalabag sa lupa talaga. Pag ginagamit ko to may laging patungan para matibay. So, dito meron nga pala akong binutasan. Ayan. Binarin na ko yan dahil lalagyan ko siya ng pinaka sapatos niya para kahit pa paano nakaangat siya ng ganyan. So, ayan na nga mga lodi ang aking finished product para dito sa aking welding machine. So, yung binutasan ko dito, yung apat na yan, binutasan ko yan dyan. Nakita nyo naman sa video. At ito na yung ating finished product. Nalagyan ko na siya ng pinaka, pinaka sapatos niya. Ayan. Ayan siya. Bali, nakuha ko lang itong mga lodi sa gas tube. Ang ganito mga lodi, ayan. Sa ating burner. Ayan. Ito yung kanyang pinaka sapatos. Yan. Yung pinaka paa niya. Yan yung nilagay ko dito sa ating welding machine. Ayan. Para kahit may lapag natin siya sa lupa, sa semento, medyo nakaangat siya ng konti. Yan na naman yung laman niya ng mga lodi, no? Ayan. Ayan. Ayan siya. Mabigat din, no? Siguro may mga 2 kilo. Ayan. So, timbangin natin para magkaalaman.
So, ayun ang mga Lodi in the moment of truth. Ilang kilo kaya? Ayan, para may ideya kayo. Ay, 1.3 lang. 1.3 kilos. Ito nga pala mga Lodi, yung blower ng sa welding machine ng tropa yun. Malaki siya. Kaso lang nasira na yan. Nakahigop ng buhok at mga screw na panali. Ayan. Okay. So, ayun na nga mga Lodi, no. Nasa 1.3 kilos na nga pala siya, no. At, yun na nga. Sa mga interesado ay ang link natin nasa video description. Kontakin nyo na lang si Mr. Ephraim's Shop. Ayan. Dahil sa kanya ko ito nabili. Sa Apalit, Pampanga yata yung nanggaling to. Hindi ako magkakamali. Ayan. So, bili na kayo mga Lodi. Solid. Ganda rin yung pagka-design talaga ng kanyang heatsink. Ayan. Pasok na pasok talaga yung hangin dito. Ayan. Tapos, yung pinakamaganda dito yung pwestuhan niya, no? Heatsink. Dahil dito papasok yung hangin. Ay, dito galing yung hangin, no? Papunta dun. Ayan. Salpak talaga siya dito sa hasang. At, syempre ito yung, capacitor. Dito yung load. Ayan. Kaya, dito siya nakapwesto para dito mabugahan siya ng hangin. Ayan. So, yan lang naman. Ayan. At hanggang dito na lang pala mga Lodi, and see you the next videos. Thanks for watching.